First Corinthians 3:16. 3:16. 16, 1:6. Teka, baby. Ay, late na. Okay. Okay. Good morning mga kapatid. Again, sa ating ngayon po ay araw ng Wednesday, April 9, 2025. At bago tayo magsimula, nais kong batiin ng happy birthday ang happy 5th birthday kay Roan Bumbani. Ito po. At ngayon po ay sa araw na ito, araw ng Wednesday, April 9, 2025. At ang ating pang-usapan po ngayon is the church where heaven and earth meet. At yan po, tayo dadako dito sa 1 Corinthians 3 verse 13. At ito po ang sinasabi ng talata. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po palakasin ang aming katawan, Panginoon. At bigyan niyo rin po kami ng karunungan upang maintindihan namin, maunawaan namin ang inyong mga salita na gustong ipahatid sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpili sa bawat isa sa amin na maging tahanan mo, Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na paggabay sa bawat isa, Panginoon, sa patuloy na pagpapalakas sa katawan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. This are prayer in Jesus' name. Amen. Amen. So, sa mapagpalang umaga, Dr. Julia. At kumusta dyan? Pati kay Johan, kay Sir Dodong, at sa lahat dyan. Yan din kay Kuya Chris, kasama na rin natin ngayon. At muli sa ating pagpapatuloy, sabi nga doon sa Amplified Version, no, do you not know and understand, no, that you, it means the church, are the temple of God, and that the Spirit of God dwells permanently in, sabi nga, collectively and individually. No? Ito ay nagpapatungkol sa atin bilang isang church. At ito ay, sabi sa ating title ngayon is where heaven and earth meet. No? Ang simbahan o ang church ay, sabi nga ay isang samahan ng mga mananampalataya. Sabi nga sa ating Panginoong Kristo. Ito ay hindi lang basta isang gusali o isang grupo ng mga tao. Kasi minsan naisip natin, ang simbahan na tuturo natin, yung gusali, Sabi nga, ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang langit at lupa. Maaring katulad nito, na tayo ay laging nananambahan, maging ito man ay online, ito ay masasabi natin church dahil tayo ay nagtatagpo-tagpo, nagtitipon dito. Isang espasyo kung saan ang presensya ng Diyos ay nakikita at nararamdaman sa gitna nating mga mananampalataya, sa gitna ng ating na tayong mga tao. Ang simbahan ay sinasabi dito sa talata na templo ng Diyos o tinatahanan o pinananahanan ng ating Panginoon Diyos. Sa talatang ito, sinasabi ni Apostol Pablo na ang mananampalataya ay templo ng ating Panginoon Diyos. Ang templo ay isang sagradong lugar, isang tahanan para sa Diyos. Sa Lumang Tipan, ang templo sa Jerusalem ay nagsisilbing tahanan ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Ngunit, ngayon tayong lahat ay ang mga templo ng Diyos sapagkat naninirahan sa atin ang Espiritu Santo. Kaya tayo ngayon, ay nagtitipon ngayon, ay templo ng Panginoon Diyos. Tayo ang church. At ang Espiritu Santo ay ang siyang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga natin nararanasan yung presensya ng Diyos sa tuwing tayo ay dumadalo
sa anumang pagtitipon, maging online man yan, maging physical man yan, nakikita-kita tayo o dumadalo tayo sa isang mga sambahan na o templo o bahay o ano pa man. Kung ang pinag-uusapan natin sa umpukan ay ating Panginoong Kristo at nararanasan natin ang presensya ng Panginoon, we are the church. Ang simbahan o ang church ay isang lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay nararamdaman, nararanasan at nakikita sa gitna nating mga tao o mananampalataya. Sabi nga sa atin ng Matthew 18 verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Sabi 2 o 3 na nagkakatipon. Sa araw at oras na ito, higit tayo sa 2 o 3. Means tayo ay church. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, naroon ang presensya ni Jesus o ng ating Panginoong Hesus. Ang church o simbahan ay isang pagtitipon ng mga mananampalataya at nagiging isang lugar excuse me po, na kung saan naroon po ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin po sa atin ng 1 Corinthians 6 verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ba ninyo pag-aari ang inyong katawan? Amen. Sabi doon, ang bawat mananampalataya ay templo ng Espiritu Santo. Kapag ang mga templo na ito ay nagtitipon, ang kabuuan ay nagiging isang mas malaking templo kung saan mas malakas na nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtitipon, pagsamba, paglilingkod, at pagbabahagi ng pananampalataya, pag-awit, ang mga mananampalataya ay nagdadala ng langit sa lupa. Kaya nga, heaven and earth, meet. Sa simbahan, dito po natin nararanasan yung pagpapagaling. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nagpapagaling sa mga sugat at nagdadala ng kalayaan mula sa mga pagkaalipin. Sabi nga sa atin ng Isaiah 53 verse 5. Old. Malapit sa Psalm. Isaiah 53 verse 5. 53. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa hampas na kanyang tinanggap. Amen. Sabi nga, ang kanyang pagsakripisyo o sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-alis ng ating kasalanan at nagbibigay ng kapayapaan sa ating Panginoon Diyos. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi nga sa atin ng John 8 verse 36. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Amen. Sabi nga tayo mga pinalaya na ng ating Panginoon. Kaya nga nung ating tinanggap ang ating Panginoon Jesucristo, tinanggap natin ang grasya ng Diyos. Ang kalayaan sa kamatayan, kalayaan sa kasalanan, at kalayaan na makalapit sa ating Panginoon Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbubuklod sa ating mga tao. Anuman ang kanilang pinagmulan, tayo ay pinagsasama-sama ng ating Panginoon Diyos.
Sabi nga sa atin ng John 17 verse 21. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. Bago siya mamatay o bago mamatay ang ating Panginoon Kristo, nanalangin ang ating Panginoong Hesus na magkaisa ang kanyang mga alagad, tayo at ang lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang pagkakaisang ito ay hindi batay sa pisikal na katangian, kundi sa espiritual na ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Ang pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo ay nag-aalis ng lahat ng division o ng pagkakaiba. Sabi nga sa atin ng Galatians 3 verse 28. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at malaya, ang lalaki at babae. Kayong lahat ay iisa na dahil ang inyong pakikipag-isa kay Kristo. Amen. Kaya nga, mga kapatid, mag-ibigan tayo, magrespetuhan. Nowadays, nagkakaroon na ngayon ng division. Kung ano man church ang ating kinabibilangan. Subalit, hindi po tayo dapat magkaroon ng division o pagalingan o contest. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang gumagabay sa atin na tratuhin ang lahat ng walang pagtatangi. Ang pangyarihan ng Espiritu Santo ay patuloy na nagbabago ng mga buhay at nagtutulak sa ating mga tao na maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Hayaan natin na tayo ay baguhin ng banal na Espiritu. Hayaan natin na tayo ay makaranas ng langit sa pamamagitan ng pagbabagong ito. Alisin natin yung division sa ating kapwa. Ang division na nagtutulak sa atin ng pagtatangi sa mga tao. Ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, ay nagdudulot ng pagbabago sa isipan nating mga mananampalataya. Kaya kung minsan, nasa isip pa lang, supili na natin. Sabi nga, if you can kill it into your mind, you can kill it to your life. Kung nasa isip pa lang natin ang kasalanan, patayin natin yan. Kung nasa isip natin ang anumang karumihan, patayin natin yan. Kung nasa isip natin ang dibisyon, patayin natin yan. Buhayin natin ang Espiritu ng Diyos. It can transform by renewing our mind. Sabi nga sa atin ng Romans 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Magkaiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob niya. Amen. Huwag natin hayaan na kung galit yung isa sa isa, galit din tayo. No? Alisin natin ang espiritu na sinusunod ng mundong ito o pinaghaharian ng mundong ito. Ang mundo na kailanman ay hindi magpapalaya sa ating isipan, sa ating buhay, sa ating puso at sa ating pananampalataya. Tandaan po natin na ang Espiritu Santo ay patuloy na nagdudulot ng pagbabago sa isipan nating mananampalataya at nagpapahintulot sa atin na maunawaan at tanggapin ang kalooban ng Diyos. Ito ang pundasyon ng pagbabago ng ating buhay. Ang pag-asa ng langit ay patuloy na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa ating mga tao na harapin ang hamon sa ating buhay. Sabi nga po ng Romans 8 verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang mahayag sa atin balang araw. Amen. Nabanggit po yung pagtitiis. Napakahalaga po na meron tayong pagtitiis, patience, na siya nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas.
ang hamon sa buhay ay pansamantala. Ngunit ang kaluwalhatian ng langit ay walang hanggan. Tinuturo po sa atin Apostol Pablo na ang pagtitiis sa paghihirap ay nagbubunga ng mas malaking pag-asa sa plano ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay laging may plano sa ating buhay. At ang pangako ng Diyos, katulad ng sinasabi sa Biblia, tulad ng kaligtasan at ang langit, ay tiyak. At ito po ay nagbibigay ng katiyakan na siya ang magtatapos sa ating laban. He will fight for us. He will finish kung ano yung nasimulan niya. Sabi nga niya sa Isaiah 55 verse 11. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at magagawin nito ang aking ninanais. Amen. Ang lahat ng plano, layunin ng Panginoon Diyos ay mangyayari. At tayo ay may mga responsibilidad. Dahil tayo ay ang templo ng Diyos, mayroon tayong responsibilidad na pangalagaan, paglaanan ang ating mga katawan at ang ating mga espiritu bilang mga sagradong lugar. Gampanan po natin ang pagiging templo na ating Panginoon Diyos o tahanan ng ating Panginoon Diyos. Dapat tayong maging maingat sa ating mga salita, gawa, at isipan. Sabi nga sa atin ng Matthew 12 verse 36 and 37. Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. 37, pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Amen. Sabi nga, ang ating mga salita ay pananagutan natin. Maari tayong pawalang sala o makalaya. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan at tayo ay mananagot sa Diyos para sa ating mga sinasabi. Sabi sa atin din ng Matthew 7 verse 20. Kaya't makilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Amen. Ang ating mga gawa ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng ating puso at nagbibigay ng katibayan kung tayo ay tunay na sumusunod sa Diyos o hindi. Kailangan nating kontrolin ang ating mga iniisip at palitan ang mga ito o palitan yung mga negatibo o masasamang pag-iisip ng mga nakalulugod sa ating Panginoon. Mga positibo, malinis at spiritual na mga pag-iisip. Sabi nga sa atin ng Philippians 4 verse 8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen. Yan ang mga katangian na dapat nilalagay natin sa ating isipan. Ang ating mga isip ay nakakaapekto sa ating mga salita at mga gawa. Sabi sa atin ng Proverbs 23 verse 7. 23. Verse 7. Kawikaan. Sapagkat iyon ang maninikit sa inyong lalamunan, aanyayahan ka nga niyang Kawikaan 23. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Okay, ang ating mga iniisip ay nakakapekto sa ating mga salita at mga gawa. Kapag tinatanim natin ang ating puso ng mga mabubuting pag-iisip, tayo po ay magbubunga ng mga mabuting salita at mga gawa. Dapat po tayo magsikap, mga kapatid, na mabuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos.
bilang mga templo ng ating Panginoon Diyos, tayo ay tinatawag na una, maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Ang ating bang buhay ngayon, suriin natin, tayo ba ay naglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa? Ikalawa, ibahagi ang pag-asa at ebanghelyo sa mundo. Nagagawa pa nating maibahagi ang kabutihan ng Diyos sa mga taong ating nakakalubilo. Ikatlo, maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Nagiging pag-asa ba tayo? Nagiging liwanag ba tayo sa mundong ito? Mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang simbahan o church o tayo ay isang lugar ng biyaya, ng kapatawaran, pagmamahal at pag-asa. Ito ay isang lugar kung saan tayo ay nakakahanap ng karunungan, lakas at patnubay mula sa ating Panginoon Diyos. Ito ay isang lugar kung saan tayo ay nagbubuklod bilang isang pamilya ng Diyos at nagdadala ng langit sa lupa. Ito ang nagpapakita na ang presensya ng Diyos ay hindi limitado sa isang partikular na lugar o gusali. Ngunit, kapag ang mananampalataya ay nagtipon o nagtitipon bilang isang church o simbahan, ang kanilang pinag-isang pananampalataya at pagsamba ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan mas malakas na nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Ito ay hindi isang pisikal na presensya, ngunit isang espiritual na presensya na nararamdaman natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At sa ating pagtatapos, nais kong hingaan ng huling pananalita o reflection ng ating partner. Praise God. Maraming salamat po sa kabutihang ng salita ng ating Panginoon. Ating pong natutunan na ang ating mga sarili ay templo ng ating Panginoon. Ang ating mga puso ang siyang tahanan niya. Tahanan ng kanyang espiritu. Kaya ating pong pag-ingatan ang ating mga katawan. Pag-ingatan po natin ang mga lumalabas sa ating mga bibig, ng ating mga sinasabi, sapagkat napag-aralan din po natin na ang salita ay may kapangyarihan. Kung ito man lumalabas sa ating bibig ay masasama, ay masama din ang babalik sa atin. Pero kung ang kabutihan or magaganda o salita ng ating Panginoon ang lumalabas sa atin, ay kabutihan din ang babalik. So, patuloy po tayo manahan sa presensya ng ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon po ang nagpapakain sa ating espiritual at siya ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan at ganun din ang ating kinaharap sa mga susunod na panahon ay ang Panginoon din ang magpapasya. So, patuloy po tayo manahan sa presensya ng ating Panginoon. Amen. So, purihin natin Panginoon Diyos. Nais ko namang batiin ang ating mga partner online. No? Pinungunahan tayo ni Dr. Julia ngayong umagang ito. No? Dr. Julia C. At kasama rin natin si Kuya Chris. Yan, si Naywini Patual. At syempre si Ate Lilibet Chua. Ate Marta, siyempre ang aking magandang nanay, Corazon Mercado, Ate Aleli Silang, yan, Lina Silang, Kagalingan, okay, prayer request po ni Naywini, ay pagbati na nan, ayan, at siyempre kasama natin ang si Ate Myla, no, Biray, ayan, kasama natin Ate Morning. Yan, pagbati rin natin sa pamilya Artillaga, Alendrino, Patual family, yan, Dalangin family, yan, Malasmas, Bombani family, yan, salamat na Naywini sa pagbati mo sa aking mga anak. Yan, pagbati rin natin sa Hernandez, no, kay Jen Rick. Yan.
At prayer request para kay Pastora Fe. Yan. Sa kanyang kagalingan. Ganun din kay Kuya Chris. Yan. That's all, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, dahil sa layunin at sa iyong purpose. Tunay na dakila at kamangha-mangha ang iyong pag-iisip. Na bagamat, Panginoon, kami ay tila isang mga pasaway, matitigas ang ulo. Subalit, pinili mo kami na maging iyong tahanan, maging iyong templo. Na sa amin ay nababago ang aming isipan, ang aming puso, pananalita, gawa, dahil sa pamamagitan ng iyong presensya. Patunay, Panginoon, nararanasan namin, nakikita namin ang purpose namin kung ang iyong presensya ay nandoon. Kaya salamat, Panginoon, sa pangunawang ito, na kung paano, Panginoon, the church ay nakikita ang presensya ng langit patungo sa lupa, patungo sa amin, kung saan ay kinatatagpo ng iyong banal na Espiritu ang aming mga buhay upang maranasan namin ang iyong presensya, maranasan namin ang iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at patuloy na idinadalangin namin ang lahat ng may karamdaman. Ganun din, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng bawat isa, mga pamilya na narito ngayon, mga pamilya at makakapanood, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na maniniwala at mananampalataya ayon sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin ang patuloy mong pag-iingat sa bawat isa. Pabor, Panginoon, sa bawat negosyo, trabaho, o ganun din po, Panginoon, sa bawat pag-aaral ng aming mga kapatid. Ikaw po ang aming pinupulit pa na sa salamatan, and this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.